Samantala, kanina nga po ay nagkaroon ng press conference sa Malacanang na si Pangulong Aquino po ang nanguna at hindi pa rin daw nagbabagong panawagan ng Pangulo sa mga kiram. Kumalma raw sana lahat at dalhin sa negosasyon ang kanilang mga hinaing. Para sa karagdagang detalye, may report si Teresa Andrada. Gigi, sa mga nakalipas na araw ay binabanggit ni Pangulong Noynoy Aquino na paniwala niya ay may conspiracy o konsabahan ngang nangyayari na nagdulot nga ng tensyon at ngayon ay kaguluhan na sa Sabah. Kanina muli niya itong inulit pero binanggit niya na sa kanyang paniwala ay may konsabahan na raw ang nagdaang administrasyon sa ilang grupo. Hindi niya binanggit kung sino ang mga grupong ito. Wala rin siyang binanggit na mga personalidad sa nagdaang administrasyon. Ayon sa Pangulo, ang mga grupong ito raw ang responsable sa concerted criticisms na nangyayari ngayon laban sa gobyerno sa paghawak sa sitwasyon sa Sabah. Pinaghahandaan na raw ng DOJ ang mga kasong pwedeng kaharapin ng mga responsable rito. Ayon pa sa Pangulo, hindi raw siya magsasabi na may nagkukonsabahan kung wala siyang ebidensya. Muli ring inulit ng Pangulo na hindi raw pwedeng umaksyon ng mag-isa si Sultan Jamalul Kiram III ng mag-isa, lalo pat kung gastusin pa lamang daw ang pagpapasehan ay hindi niya ito kakayanin. Para nga patunayan ito, ang sinabi pa nga ng Pangulo na si Sultan Kiram nga ay nag-undergo ngayon ng dialysis at sa katunayan tinutulungan pa raw ito ng PCSO. Masyado raw mahal kung magpapadala ng barko papunta sa Sabah. Ang isang barko daw ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos at itong Royal Army na nagpunta sa Lahadatu, 2 pang barko ang ginamit. Kinumpirma naman ni Pangulong Aquino na nakipag-usap siya kay Malaysian Prime Minister Najib Razak nung Sabado, bandang 1:00 daw ng madaling araw. Ayon kay Razak, tumawid na raw sa linya ang mga Royal Army kaya't hindi na raw pwedeng idaan pa sa negosasyon sa puntong ito dahil meron na raw mga namatay. At galit na raw ang mga taga-Malaysia. Dahil dumanak na raw ang dugo, nagbigay na raw ng authorization si Razak na tapusin na ang standoff. Ipinakiusap daw ng Pangulo kay Prime Minister Razak na ang mahigit o ang 800,000 na mga Pilipino na nasa Sabah ngayon na hindi naman daw involved sa sitwasyon ay wag naman daw sanang madamay. At sinabi naman daw ni Razak, nagbigay ito ng assurance na pipilitin namang hindi madamay ang mga ito. Ayon pa sa Pangulo, hindi siya naniniwala na ang deportation ng may 289 na Pilipino mula sa Sabah ay konektado sa kasalukuyang kaguluhan doon. Ayon sa Pangulo, meron namang reported crackdown na sa mga undocumented Filipinos na nasa Sabah at nangyayari pa ito bago pa nangyari ang sitwasyon. Sa kanya namang binasang statement kanina, Jiggy, muling nanawagan ng Pangulo, magsisimulan lang daw ang resonable na usapin kung handa at mahinahon itong gagawin. Sana raw ay maging bukas ang pag-iisip ng mga taong involved dito dahil pwedeng lumala ang sitwasyon pero pwede rin naman daw itong matapos agad. Jiggy? Tere, kung nabanggit ni Prime Minister Razak na hindi na sila bukas sa negosasyon dahil nga may mga nadamay, may mga namatay na, may nabanggit ba ang Pangulo kung paano niya planong gawin yung pakikipag-usap o pakikipag-negosasyon sa pamilya Kiram para dito sa ikalulutas ng isyong ito? Ang binanggit lang ng Pangulo Jiggy kanina, kagaya ng nabanggit sa DSA, na magpapadala nga o pupunta nga si Foreign Affairs Secretary Del Rosario sa Malaysia para kausapin ang kanyang Malaysian counterparts. Doon daw magkakaroon sila ng pag-uusap to explore all the possible means to resolve the Sabah standoff in a peaceful manner. Kung ano man daw yung magiging actions ng Malaysia, gaya nga ng nabanggit ng Pangulo, kung babalik ta rin daw natin, kung nangyari daw sa Pilipinas yung sitwasyon sa Malaysia, siguro ganun din yung magiging action natin, lalo na armed o armado yung mga taong pumasok sa kanilang teritoryo. Vicky? At kanina, sana lang Tereno, kanina nanggaling ako doon sa bahay ng mga Kiram. Isa nga sa yung pangunahing stand nila sa issue, ma-recognize sila bilang yung sultan o tagapangasiwa nitong North Borneo. So, sa ngayon ba nakikita ng Pangulo na posibleng mangyari ito o isa ito sa magiging agenda ni Secretary Del Rosario? May ganun bang usapan? O Jiggy, walang nabanggit kanina ang Pangulo tungkol dun sa claim. Pero kanina, dun sa press briefing kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, nabanggit naman niya na patuloy naman yung ginagawang pag-aaral ng gobyerno, partikular ng DOJ tungkol dito sa claim. Ang gusto lang daw ng gobyerno ay ihiwalay
yung pagtutok ng gobyerno dun sa ongoing na standoff sa Sabah at yung ginagawa rin ng gobyerno na pag-aaral dun sa claim natin sa Sabah. Pero dun sa punto tungkol dun sa negosasyon o pagkilala, walang nabanggit kanina kahit ang spokesperson ng Malacanang. Sige. Maraming salamat, Teresa Andrada.